So the title of our preaching for today is Provision, Continuation. Diba? Ang ganda ng rhyme, no? Provision, continuation. Praise the Lord. So everybody wants God's provision. Lahat tayo gusto natin ng provision. Tama po ba? Yeah, for the sake of all those who were not here last Wednesday, i-recap ko kung ano yung pinag-usapan natin nung Wednesday para dire-diretso na to hanggang matapos. Okay? So, everybody wants God's provision. Lahat tayo. Tama? Sino ditong ayaw nang napoprovide ng pangangailangan niya? Wala, di ba? So, lahat tayo, ang gusto natin, napoprovide yung pangangailangan natin. Amen? But, the thing is, nobody wants the place where God provides it. Gusto natin ng provision, pero ayaw natin yung lugar o kung ano mang dapat gawin kung saan ipoprovide o tutugunan ng Panginoon yung pangangailangan mo. That's the sad reality of being a Christian. We always ask provision. Lord, please provide my needs. But you, being a Christians, we don't want the place. Ayaw natin yung lugar, ayaw natin yung gawain na pinapagawa sa atin ng Panginoon for us to be provided. Ang gusto lang natin is the thing, but yung assignment, inaayawan natin. Tama ba? Provision is not about what you have. It's about where you're willing to go and who you're willing to trust. Amen? Kanina, we sang, I trust in God. Kanina kinakanta natin yan personally. Tama? Yung lyrics niya hindi, we trust in God. It says, I trust in God, my Savior, the one. Diba? It is not, we trust in God, my Savior, the one who will never fail. It is, I trust in God. Ibig sabihin, you, personally, you trust in God. But the thing is, do you really trust God with all your life? Tama? Nakikita ba sa buhay natin or sa actions natin that we really trust God? No? Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you for this morning that you've given us. We thank you for all the privilege and provision na binibigay niyo sa bawat isa. May your knowledge and wisdom be upon us and your provision be upon us today hanggang sa matapos ang oras namin dito sa mundong ito. May your assignment be done in our lives. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So praise the Lord. Medyo mataas agad yung energy, no? Nauna yung sermon bago provision. Why? Because provision begins with the word. Tama? Yun yung number 1 point natin nung Wednesday. Provision begins with the word. No? Hindi yung provision o hindi yung susuplayan ka muna, tutugunan muna ng Panginoon yung pangangailangan mo without doing what He wants into your life. Kailangan gawin mo muna kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Kailangan marinig mo muna from Him kung ano yung dapat mong gawin sa buhay mo, kung ano yung dapat mong gawin today, this very moment, or after this, before the provision. Gusto niyo ng verse? Genesis chapter 22, verse 1 to 2, ito yung inutos niya kay Abraham. Kung si Abraham tinest, tayo pa kaya? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Di ba? Walang pinipiling edad, walang pinipiling tao yung testing ng God. Genesis chapter 22 verse 1 to 2, sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. No, Abraham replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So take note of that. I will show you. Alam mo, ang God medyo tricky talaga pagdating sa mga testing eh. 'Di ba? Merong clue pero hindi mo mahalata.
Nung si Papa or si Pastor Nicky, kilala niyo tatay ko? Nung si Papa nagpapabili sa kanyang ina ng toy gun or baril-barilan. So nagpapabili siya I believe yun yung may pula na di ba? Yung may pulbura. Oh, gusto ko din yun dati. Pero kaya iba na gusto natin. Papabili siya noon, hindi na-provide. Alam mo ano revelation doon? Sabi ko nga, di ba, pag gustong-gusto mo na at nakuha mo agad, makakalimutan mo yung nagbigay. Hello? Are you there? Sometimes, God lets you feel the pressure so you can experience the power of His provision. Naiinis ka di ba? Yung inis, di ba, pressure yun? Kasi gusto mo, pero hindi mo nakuha. Di ba? Ang ilap ng benta. Sobrang ilap. Pero kasi pag ginusto mo nang makuha, pero nakuha mo agad, with your emotions, yung overflowing yung emotion mo, nakuha mo yung gusto mo, sigurado makakalimutan mo yung nagbigay. Pero, pag uwi niya sa bahay, merong box. Because, alam talaga nung magulang mo, alam ng nanay mo, ng tatay mo, kung ano yung gusto mo. Diba? Minsan nakala mo hindi sila nakikinig. Minsan, madalas pala, pag si Brielle nagsasabi sa akin, Daddy, I want ganito, ganyan. Kunyari lang, okay, alright. Pero nakatatak na sa akin yon. Pinag-uusapan na namin mag-asawa. Paano kaya natin bibilhin yun? PS5. So nagsasabi siya ngayon kay tito niya, kay Uncle Daniel in the house. Uncle Daniel, I want computer naman. Yung may keyboard. Di ba? And syempre, sumagot si Uncle Daniel, syempre, generous yung uncle niya eh. You want computer? Okay, tell your dad. Sobrang generous, di ba? Very good. So nakita natin, may clue eh. I will show you. I want you to remember that last phrase, I will show you. Yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. And then, anong ginawa ni Abraham? Nagreklamo ba siya o nag-question ba siya agad kay God? Hindi eh. Ano nangyari? God moved before He saw the ram. Alam naman natin yung kwento na yun, di ba? Kumilos muna si Abraham bago niya nakita yung provision. So the thing is, ang kailangan mo munang gawin ay sumunod sa Panginoon bago mo makita yung hinihintay mo o kinakailangan mong provision. Because, and only because, God doesn't provide in advance. He provides an assignment. Pag meron siyang pinapagawa sa'yo, definitely, He will provide. Parang kang inutusan, di ba? Inutusan kang bumili ng suka. Siyempre, may provision yon. Ito pambili. Tama ba? Pag may sukli, bili mo na ng candy, sa'yo na yan. Tama ba? Yun ay kung may puso yung nag-utos sa'yo. Pero kung walang puso yung nag-utos sa'yo, inutusan ka na, hinanapan ka pa ng sukli. Bili mo nga ako ng kape. 15 lang yung kape. Tapos 20 yung binigay. Pagbalik, ito na po yung kape. Asa na yung sukli? 15 lang yun Ano yung 5? Di ba? Pero madalas, pag inuutusan ka, tama ba? Pag inuutusan ka, yung sumobra, hindi na kinukuha yon. Not unless 1,000 yung pera, tapos ang pinabili lang worth 15 pesos. Syempre kukunin naman yung 900. Sa'yo na yung yung 85. Di ba? So God provides an assignment. Nung sinabi ng Panginoon, go to that place, kumilos si Abraham because obedience unlocks provision. No? So nakita natin, kung mababasa natin yung verses, basahin natin hanggang baba, the ram was there. The ram was already there. Pero bakit hindi nakita ni Abraham yung provision agad? Kasi nakafocus siya sa obedience. Amen? Madalas akala natin wala pa yung provision, pero ang totoo, naka-ready na talaga. If it is for you, it's for you. Pag hindi para sa'yo, wag mong ipilit kasi there's something that He really wants to provide for you, just for you.
Di ba? Hindi mo pwedeng hanapin yung nakikita mo sa iba sa buhay mo. Because definitely, iba yung para sa'yo. At pag nakita mo yun, there, you will start praising Him with all your heart, no? Pero sometimes, kailangan mauna muna yung praise before the provision. Ang nangyayari, hinahanap natin yung provision before we praise. Hinahanap natin yung extravagant or extraordinary provision before we testify. Wala pang nag-testimony dito na nag-testify that I obeyed God, praise the Lord, because the provision is on the way. Tama? Madalas nag-testimony dito every Wednesday, nakuha na yung provision. Bakit hindi natin i-testify in advance that the provision is on the way? Diba? Bakit? Kasi sinunod ko ang Panginoon. I believe that the provision is on its way. Sa tingin mo, hindi mapapressure ang God na ibigay sa'yo yung provision, di ba? Inihayag mo na eh. Kumbaga, kung ikaw nape-pressure ka, ibalik mo sa Panginoon yung pressure. Put the pressure to God. Definitely, you cannot pressure God because He will give what you need in time. Many want Jehovah Jireh, but not the journey. Gusto natin ng Jehovah Jireh, we sing Jehovah Jireh. Jireh, di ba? You are enough. Jireh, you are enough, but we don't like the journey. Ayaw natin yung mga assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang gusto natin yung premyo. We must go through the journey for us to experience the Jireh. Amen? Kailangan madaanan natin yung journey. Kasi we are all in testing. Nasa testing tayo. You see, the ram wasn't at the bottom of the mountain. It is at the top. Tama? Nasa tuktok. Si Abraham, galing siya sa bottom. Galing siya sa baba. Inakyat niya yung bundok. Wala dun yung ram. Sa baba. Nandun yung provision sa taas. Amen? Siguro naman alam niyo yung pakiramdam mo umakyat sa bundok. Yung umakyat nga ng hagdan, hinihingal ka na eh. Bundok pa kaya? Amen? Praise God. You cannot receive mountain provision if your faith is under. Amen? Kung gusto mo ng mountain-like provision, kailangan yung faith mo ganon din. But you see, mustard seed pa lang you can move mountain. If your faith is like just a mustard seed, you can tell this mountain to move. Amen? Ganun pa lang, kaliit yung faith na meron ka nang magagawa. How much more kung sobrang laki ng faith mo? 'Di ba? For you to be activated, kailangan natin ng faith, hope, and love. Yung faith, anong kailangan sa faith? Work. Anong kailangan sa love? Labor. Anong kailangan sa hope? Patience. And you cannot really trust someone if you don't have faith in him, if you don't have hope, and if you don't love him. Tama? Kaya nga sabi, but the greatest of this is love. Dahil kung iniibig mo yung taong nasa harapan mo o yung Diyos na kinikilala mo, definitely you will have faith in Him and you will trust and you will have hope in Him. Kasi kung hindi mo mahal yung taong nasa harapan mo, puro doubt ang meron ka. Wala kang trust. Wala kang hope. Wala kang faith. Kaya nga, the greatest of those three is love. Amen? Amen. So God may be telling you to step into an uncomfortable place. No? Maaring comfortable ka ngayon sa lugar kung nasan ka ngayon. But you really need to step out from there for the provision follow. Amen? You need to step out from there for the great provision to follow. Amen po ba? Kasi madalas, ang
inaantay tayo ng antay ng provision, pero ayaw mong kumilos. Yung faith mo, ang laki ng faith mo, pero hindi mo kinikilusan. So faith without action is dead. Amen? So what you call not enough, God really calls it seed. Yung sa tingin mong hindi pa sapat, yung para sa'yo hindi pa sapat, God called it seed. Matthew chapter 14, verse 17 to 19. We have here only 5 loaves of bread and 2 fishes. No? They answered, "Bring them here to me," he said. Sino nagsasabi nito? Bring them here to me. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. How many people? 5,000, yung recorded pa lang. Lalaki pa lang yun. Di ba? You can just imagine, ilan? 5 loaves of bread. 1, 2. You can do the math. Kahit pag pira-pirasuhin mo yon, hindi mabubusog yon. Pero ano sabi? Busog lahat. May sumobra pa. Kahit naman siguro, amuyin mo yun, hindi ka mabubusog, yung 5. Tapos 2 pirasong isda. Sinong may dala? Sinong may dala nun? Bata di ba? Ibig sabihin, hindi malaki yun. Onti lang yun. Maliit lang yun. So what you call not enough, God called it seed. The disciples saw limitations. You may saw limitations. Pag nakita mo kung anong meron sa'yo ngayon, feeling mo hindi enough yan, limited. But Jesus saw multiplication. Anong nakita ni Jesus? 5? Hindi. Nakita niya multiplied. Multiple breads and multiple fish. Tama? We only have, sinasabi natin, we only have, ito lang meron ako Your only, it's God opportunity. Yung sinasabi mong lang, yan yung opportunity ng Diyos. 'Di ba? Para kumilos sa buhay mo dun sa lang mo. Tama ba? It's all about how you look at things. Amen? It's about your perspective. Sabi ko nga sa inyo, si Brielle, pag sobrang daming kalat, nagkalat yung mga laruan niya doon sa living room. Para sa amin ng asawa ko, kalat lahat yun Pagod yun Tama? Linisin mo lahat yun, Pero siya, ang nakikita niya, treasure. Nung nililigpit ko na, sinasabi niya, "Hey, pirate, why are you getting my treasure?" Hallelujah. Ako, nakikita ko kalat, siya nakikita niya land of treasure. Sana all. Di ba? So kung iibahin mo lang yung perspective mo, you will live differently from now on. Yung iniisip mo, hindi sapat. Sa totoo lang, you are being multiplied. Hindi mo lang nakikita, hindi mo pa lang napapansin, but you are being multiplied. 5 years from now, sino dito nakakaalam? 2 years from now lang pala. 1 year from now. Diba? 10 years from now, matagal ba yun? Matagal ba yun? Mabilis lang yun. 2 months from now, sobrang bilis. Diba? It's just that, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Hallelujah. So the miracle didn't start with more, it started with surrender. So you need to surrender first before the miracle happens. Now, ano ginawa ng boy? He gave what the little he had. No? Hindi niya tinanong, 5 tinapay na nga lang to, sakto na sa pamilya namin to Sa tingin niyo ba kung hindi binigay ng boy yon, baka nagkulang pa sa pati sa pamilya nila yon Pero dahil sinurrender niya kay Jesus, napakain hindi lang yung pamilya niya, pati buong bayan. Di ba? God didn't multiply those bread in the boy's hand. He multiplied it in his hands. Di ba? Pwede bang you want to be multiplied? Gusto mong dumami kung anong meron ka pero hindi mo sinosurrender? Hindi ganun yung illustration ni Lord Ibigay mo muna sa Kanya, ay multiply niya yan sa kamay niya at lahat kayo makikinabang. Di ba? Kasi kung gusto mo lang mag-multiply, sarili mo lang, ikaw lang yun
Pero kasi ang Panginoon, malawak yung meron siyang vision. Amen? Hallelujah. Put your time, your talent, and resources in God's hands. Definitely, it will multiply. Again, don't underestimate small beginnings. Walang nagsisimula sa malaki. Sabi mo sa katabi mo, walang nagsimula sa malaki. Lahat nagsisimula sa maliit. Diba? Kaya nga, celebrate small wins no? Yung small beginnings, dyan nagsistart dyan. Ano sabi? If you can be trusted with, you can be trusted with much. So, dun sa maliit pa lang, hindi ka na thankful, hindi ka na nagpapasalamat sa Panginoon at hindi mo na kayang isurrender sa Kanya. Sa tingin mo ba kaya Kanyang pagkatiwalaan ng mas malaki pang bagay? Diba? Dun pa lang, you are so ungrateful with the little you have. Pero, nag-expect ka ng mas malaki? That's impossible. Diba? You should be grateful to what you have right now. That's being contented, but not satisfied. Iba yung contented ka, doon sa satisfied ka na. Kontento ka kung anong meron ka ngayon, pero hindi ka pa satisfied, you are wanting more because you're gonna be needing more soon. Bakit? Kasi yung heart mo, you want to help others. You want to bless others. So much, I can contain it. So much, you've got to give it away. Amen? The power of provision ay wala doon sa kung anong meron ka ngayon. Yung provision ay nandun kung kanino mo siya ipagkakatiwala. Amen? So number 3, mga kapatid, ito na yung continuation. God's provision may not look like what you expect. Lord, I am asking of provision, pero bakit parang hindi provision yung nangyari? Bakit parang ako yung naglalabas? Diba? 1 Kings chapter 17, verse 8 to 16. Please take heed. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath, in the region of Zidon, and stay there. I have directed a widow, no? Meron nang dinirect, una pa lang meron na. I have directed the widow there to supply you with food. Alam niyo ba kung anong meron yung widow na to? Yung pa yung inutusan na mag-supply ng food dito sa prophet. So he went to Zarephath. No? When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, dumagdag pa, he called, "And bring me please a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour and a jar and a little olive oil in a jug." Yun lang meron siya, flour and olive oil. Yun lang ang meron siya. At yun ay para sana sa kanila na lang mag-ina. Okay? So to cut the long story short, you can read it at home. Parang hindi na tayo masyadong humaba. Yun lang ang meron siya. Pero anong sabi ni Lord kay Elijah? Pumunta ka doon, meron akong dinirect na inutusan na ako doon para supply yung kailangan mo. Pero, pagdating niya doon, yung babae, yung widow, ang meron na lang siya, harina, tsaka olive oil. At sapat na lang sa kanila yon, sana para sa kanilang mag-ina. Pero, ano sabi ni Elijah? Go. Don't be afraid. Di ba? Don't be afraid. Go home and do as you have said. Gawin mo lang kung ano instruction sa'yo. Huwag kang magduda. Remember, this widow is praying for a provision. Ha? This widow is praying for a provision. Ano sabi? Do not be afraid. Go and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Kung anong meron ka, gawin mo at dali mo sa akin. Di ba? Pero mo, nagpe-pray ka, you are asking for a provision, imbis provision yung dumating sa'yo. Ikaw pa yung mag-e-effort. Ikaw pa yung magpapakain. Ikaw pa yung magsusupply. Samantalang yung meron ka ngayon, sapat na lang sana sa anak mo at sa'yo. Widow nga eh. Di ba?
Alam mo, grabe yung heart talaga ng God sa mga widow, eh, no? You are asking for a provision. Ano nangyari? Elijah asked the widow for her last meal. Kung titignan mo mabuti, parang ano yun eh, parang hindi siya appropriate. No, biruin mo, last meal niya na yan. Parang nanggugulang ka na yan eh. 'Di ba? Sa paningin ng tao. Tama, mali? Biruin mo yan na lang meron siya kakainin ng ano niya yan, ng anak niya, tsaka siya. Ipe-prepare niya sana yan for them. Tapos kinuha pa ni Elijah. Eh, ang Diyos na nag-utos nun eh. Pwede mo bang baliin yon? She prayed for food. This widow is praying for food. But God sent her a prophet. Di ba? God's provision may not look like what you expect. Madalas, yung hinihingi mong provision, hindi yan mukhang hindi yan yung ini-imagine mo at first. Tama? You're asking for what? You're asking for a bread or you're asking for a tree, pero binigay sa'yo buto. Tama? You're asking for a tree, binigay sa'yo buto. Anong gagawin mo? Tanim mo. Tama? You're asking for a fruit, ang binigay sa'yo, buto ulit. Ibig sabihin, God wants you to work. Sometimes, God sends instruction before the increase. Instruction muna. Obey first before the increase. Ano nangyari? Yung jar of oil, hindi naubos. Di ba? Gawa siya ng gawa, supply siya ng supply, pero hindi nauubos yung akala niyang hindi na sapat. Tama? Hello, na-experience nyo ba yan? Na-experience nyo na ba na pagkakailangan nyo na, yung akala nyo wala na, pero may dumarating? Di ba? Yung akala mong wala na, hindi na mabibenta to. Sobrang ano ko yan eh. Sobrang na-experience ko talaga. Sobrang tindi nung experience ko dyan. Kasi yung mga gamit ko dati, hindi ko na ginagamit. Gustong-gusto ko na ibenta. Eh meron naman ako. Gusto ko lang talaga mawala sa paningin ko yung mga extrang gamit na hindi ko naman nagagamit. Yung gitara. Gitara ko 16. 16 na gitara nakasabit sa wall. Ay, hindi pala. 8. Tapos sa baba, naka-case lang yun, 16 pieces. Gitara tsaka bass. Pinagbebenta ko lahat. Yung iba ayaw mabenta. Sabi ko, ano ba to? Ayaw mabenta. Parang gusto yata, pamigay ko na lang. And then, here comes pandemic. Diba? Gulat ako. Yung mga post ko na yon, nakalimutan ko na. Pero nung pandemic, biglang may mga nag-inquire. Eh, kailangan namin nun eh. Di ba? Kaya nagugulat na lang kami. Wala na kami. Wala na talaga kaming source. Wala nang resources. Pero biglang may mag-i-inquire. On time lagi. Biruin mo kung nabenta ko yun noon. Eh di nung pandemic, wala kaming paghuhugutan. Ibig sabihin, magpo-provide ang Panginoon sa'yo kung kailan kailangan mo. Di ba? He will never fail. He will never fail. Kaya nga, I sought the Lord, and He heard, and He answers. Kaya ang dami nagtataka, ano ba to? Meron bang, ang dami sigurong savings itong mga to. Maraming magtataka. Many or 1,000 may fall at your right, pero ikaw mananatili ka nakatayo. Hindi ka matutuyuan eh. Kasi parang kang puno nakatanim sa springs of water. Amen? Hallelujah. Provision may come disguised as responsibility. Akala mo, responsibilidad, obligasyon yan. Yung provision, akala natin responsibility. But the thing is, doon talaga nag-start yung provision. The widow didn't receive a blessing. He became the blessing. Yung madalas, ikaw nanghihingi ng provision. Pero hindi mo alam, ang plano pala ng Diyos, ikaw yung maging blessing. Yung akala mo, responsibilidad na naman yan, obligasyon na naman yan. Pero kasi kung hindi mo gagawin, hindi magfo-flow yung blessing sa'yo. Kaya nga kahit anong kayod mo, kahit anong pagod mo, hindi nangyayari yung gusto mong mangyari na ipinapakita ng Diyos sa'yo at the back of your mind. Merong vision ipinapakita ang Diyos sa'yo, pero hindi nangyayari. Bakit? Kasi you are not obeying God. Yung mga nai-imagine mo, akala mo, imagination mo lang, thoughts mo lang yan. Hindi, that's the vision from the Lord. It is for you. Pero mangyayari lang sa'yo yan pagka sumunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pero kung tatamarin ka lagi, isipin mo, wala lang yung tropa mo sa church, tinamad ka nang pumunta
Subukan kaya natin paghiwa-hiwalayin yung ano mga magtotropa dito. Try lang. Ilagay natin lagay natin si Johan dito. 'Di ba? Tapos si Ethan doon. Si Ja dito. Yung kumbaga yung scattered sila lahat tapos makapag-focus sila. Tingnan natin kung tatagal. Babalik ulit siya doon. 'Di ba? Yung akala mo responsibility and obligation, but it's actually a starting point of your provision and blessing sa buhay mo. Pansinin mo kung sino yung laging masipag at laging ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila, they're becoming a blessing to others. Sinong gusto maging blessing sa iba? Anong gusto mo? Yung ikaw yung lagi yung nangihingi o ikaw yung nagbe-bless? Di ba mas maganda yung ikaw yung nagbe-bless kasi na-experience mo lahat yung goodness. Na-experience mo lahat. Lahat, as in lahat. Amen? Hallelujah. Kaysa naman ikaw nang hingi, gustong-gusto mo na to, pero hingi ka na hingi lang. Lord, please provide this. Lord, please, ganito, ganyan. Hallelujah. Don't reject something just because it doesn't look like provision. Madalas, nire-reject natin yung mga akala nating abala lang sa buhay. Tama? God is more creative than your expectation. Tandaan natin yan. Kung ikaw magaling ka mag-direct, kung ikaw magaling ka gumawa ng story, mas magaling ang Diyos sa'yo. God doesn't provide just for you. He provides through you. Amen? That's a powerful message. Hindi nagpo-provide para sa'yo lang. Diba? He provides through you. Diba? Hallelujah. Sinong gusto maging blessing sa iba ulit? Masarap bang maging blessing sa iba? Hallelujah. Now, I want everyone, God wants everyone here in this room na lahat ng may spirit of poverty will be removed. The spirit of poverty will be removed right now. And the spirit of blessing will come upon you in this place in Jesus' name. Hallelujah. Next, number 4, pressure reveals the source of provision. Do you believe that? Pressure reveals the source of provision. Genesis chapter 22 verse 13, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram. Na-pressure na siya eh. Na-pressure na siya. Kasaksakin niya na si Isaac, tama? But in the midst of that pressure, na-reveal yung provision, yung ram. Di ba? Abraham didn't see the ram until he looked up. No? Nakita nyo ba yan? Tayo, o lalo na sa mga mga nasa sales dyan, yung pressured ka na, di ba? Doon mare-reveal yung source ng provision mo. Yung nasa isip mo, wala na. Remember this, your vision gets blocked by fear. Pagkapuno na ng takot dahil sa pressure, yung isip mo, doon nabablock yung vision mo. Amen? Yung ang laki ng vision na binigay sa'yo ng Panginoon, pero hindi mo na nakikita because of fear, pressure, and stress. Tama? Sobrang stress mo na eh. Ang ilap ng benta. Diba? Sobrang pressure mo na eh. Hindi nangyayari yung pinapagawa ng boss mo sa'yo. Sobrang pressure mo na yung negosyo mo parang humihina ngayon. Natatakot ka na, nasa stress ka na. Yung vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon, lumalabo na. But remember this, the provision was already there. Abram just had to look in the right direction. Kung san-san ka nakatingin, hindi mo makikita yung provision. Pero kung titingin ka sa tamang direksyon, which is to God alone, you will see the provision. Amen. Lahat naman ng meron tayo ngayon, hindi naman galing yan sa sarili nating lakas eh. Laging contribution lang yung meron tayo. Kinilusan lang kasi natin, but it is always the will of God. Yung meron ka ngayon, hindi yan dahil sa'yo. Dahil yan sa will o sa kalooban ng Diyos sa buhay mo na kumilos ka lang, tumayo ka lang, at kinuha mo lang. Hello? Kasi may pinapakita ang Diyos sa'yo eh. Halimbawa, eto, di ba? An example ko na to, eto, halimbawa, tinawag ko si
Si Omel. Omel, para sa'yo to. Anong gagawin niya? Alangan naman ako palalapit sa'yo, pambira ka. Di ba? Omel, para sa'yo to. Anong gagawin niya? Tatayo. Nakatingin siya dito. I-stretch niya yung kamay niya. Kumikilos siya tama? Para sa'yo to, pero kailangan mong pabaptize, 5 minutes nakalubog. Okay ba yan? Yun ang gagawin mo. That's the instruction. Gusto mo yan? Huwag na. Praise the Lord. The pressure positions you. Pinoposition ka niyan kung saan ka nararapat talagang pumosisyon. Sometimes, God lets the jar run empty. Di ba? Yung binasa natin kanina. So you can see what the source really is. Amen? Hindi mo makikita, hindi mo ma-appreciate ang Diyos. Kita mo, kung nabili sana ni Father Abraham, ni Father Nicky, ni Pastor Nicky kanina nung last life niya. Ano ba 'yun? Paano nung kabataan niya, kung nabili niya sana agad yung barel na pumuputok na 'yon, hindi mo ma-appreciate yung source. Tama? Pero dahil iniyakan mo na, kumalma ka na, wala na sa isip mo, pero may nakita kang box, regalo sa'yo, nakita mo kung ano mismo yung hinihingi mo from your parents, na-appreciate mo yung parents mo, alam mo talaga kung anong gusto ko. Di ba? Madalas kong tinetestify yan. Yung dating gustong-gusto ko, pero nakalimutan ko na, pero God never forgets. Remember this, God never forgets. Kung ano yung prayer mo ngayon, 10 years from now, maaring nakalimutan mo na yan. Pero na-receive mo na pala. Alalahanin mo. Amen? Hallelujah. You think you're running out, but God is actually drowning you into it. Nalulunod ka na talaga. God will allow you to be stretched so you'll stop depending on your strength. Limited tayo. Limited tayo. Sabi mo sa katabi mo, limited ka. But our God is unlimited. Limitless ang ating Panginoon. Remember this, mga kapatid, the place of pressure is the place of provision. The place of pressure is the place of provision. Kung saan ka nape-pressure, there is the provision. Di ba? Bakit? Bili mo, pressure ka na sa trabaho mo, pero hindi mo alam, doon ka pala i-bless ng Panginoon. Amen? So last, but not the least, number 5, provision is progressive, not one time. Amen ba doon? Matthew chapter 6 verse 11, ano sabi? Give us this day our daily bread. Amen? God gives strength for today. Not tomorrow's answers, but today's grace. Not next year's plan, but today's direction. Amen? Provision trains dependence. Diba? Para maging dependent talaga tayo sa Panginoon. If God gave you everything at once, definitely, you'd trust the blessing and not the blesser. Amen? Pag isang beses binigay sa'yo lahat, doon ka na nagtiwala, doon sa trabaho mo, doon sa negosyo mo, doon ka na nagtiwala. Pero hindi dapat ganun eh. Hindi ka dapat nakafocus doon sa blessing na binigay sa'yo ng Panginoon. You need to be dependent, fully dependent sa Panginoon and work for it. Amen? Trust God step by step. Provision grows as your faith grows. Dati yung faith mo ganito lang, yung provision na hiningi mo, makasakay ka ng jeep na maaga, di ba? Yung sana hindi ka malate, sana wala yung prof mo. Tama ba? Dati ganun pa lang yung mga provision na hiningi mo eh. Pero ngayon, I'm in need, panggas na. Masyado ka na maluho, guys. Kailangan ko ng komisyon kasi meron akong gustong tulungan. Wow, ganun na ngayon yung thinking mo, ganun na ngayon yung mindset mo. Dati puro para sa'yo lang. Lord, please, gusto ko ng komisyon kasi gusto ko ng bagong iPhone 25. Lord, gusto ko ng komisyon kasi gusto ko magkaroon ng big bike, yung Rusi 1250. Di ba? Hallelujah. Pero ngayon, Lord, please, give me provision because I really want to help my mother. I really want to help my father. I really want to help my brother. I really want to help my cousins. I really want to help the church. I really want to bless you, God. 'Di ba? Ganun na yung mindset mo. Kaya imposibleng hindi ka pagpalain ng Diyos. Hallelujah. God provides daily, so you'll depend on Him deeply.
Daily ang provision. Daily. Hindi monthly, hindi yearly, hindi every 5 years. It is daily. So you'll depend on Him deeply. So in conclusion, Abraham found a ram. The boy found a miracle. The widow found an unending grind. An unending jar. So kung sino ditong gustong mag-franchise nung business ni Daniel, unending grind, pwede niyang gawing unending jar, unending provision, unending clay. So depende sa inyo. So all those things, no, nangyari. And you will find that God is still Jehovah Jireh, the God who provides. Sabihin mo sa sarili mo to. Sabihin mo sa sarili mo to. God is my provider, not my job, not my bank account, not my abilities. On the mountain of the Lord, it will be provided. Hallelujah. Praise be to God. Maaari pong tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we believe that you are our Jehovah Jireh, the God who provides. Thank you for letting us know all of these things that we really need to obey before the increase. We are expecting for your word, for your instruction for us. For we are also expecting for the increase in the name of Jesus. I declare the victory in the life of this people, oh God, of your sons and daughters. May your provision be upon them in the right time and at the right place. In the name of Jesus. And everybody say, Amen and amen.